Yan, ano pong masasabi niyo dito? Eto na naman po, may pahayag na naman po si Roqueta. May pahayag na naman po si Roqueta, mga kababayan, sa ginagawa ho ng Pangulo ngayon. Itong lifestyle check ng ating Pangulo sa buong ahensya ng gobyerno. Mga kababayan, diba nga lagi ho yung sinasabi, uunahin ang Pangulo. Diba nga, in-announce na ho, Yosek Claire, na willing po ang Pangulo, kasama po ang Pangulo, dito sa lifestyle check, mga kababayan. Mapauna, mapahuli, kasama ho ang Pangulo natin. SALN, gusto rin. Open bank account, payag rin ng Pangulo. Diba? Walang reklamo ho ang Pangulo. Ganon kasi pag wala kang ginagawang mali. Diba? Diba? Harry Roque? Ngayon, ito kasi yung sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. Kaplastikan lang yan, sinasabi mo, na imbestigahan mo ang mga kurakot sa gobyerno. Ano ba pala gusto mong gawin? Ano bang ibig mong sabihin? Hahayaan na lang ng Pangulo na mangurakot itong mga kurap na mga politiko? Hahayaan na lang ni PBBM? Ha? O baka natatakot ka kasi madadawit na naman yung amo mo? Kasi lahat, walang makakaligtas dito. Pati ho ang nakatanggap ng 51 billion na flood control. Kasama sila. Ngayon magkakaalaman. Ngayon parang taliwas naman na ngayon ang nasa isip nyo. Parang ayaw nyo naman sa ginagawa ng Pangulo sa pag-iimbestiga dito sa mga anomalya. Lalo-lalo na dito sa lifestyle check. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para magkaalaman. Diba? Mga kababayan, sabi niya pa, simulan mo daw sa sarili mong lifestyle check. Ayan. Sinabi na ni Yosek Claire, mapauna, mapahuli, kasama ho ang Pangulo. Hindi ho natatakot ang Pangulo. Kasi alam ng Pangulo, wala siyang ginagawang mali. At wala dapat matakot kung walang kasalanan. Parang katulad lang din yan ng impeachment. Pag wala kang kasalanan, hindi ka natatapat na harapin itong impeachment kasi alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. Diba? Harry Roque, katulad mo. Diba? Ang sinasabi mo, wala kang kasalanan. Dahil ang sabi mo, ampaw, gawa-gawang kaso, itong pinail sa'yo na kaso, bakit ka tumakas? Ba't tayo umuwi sa Pilipinas para halapin? Itong sinasabi mong gawa-gawang kaso, diba? Bakit hindi mo hinaharap? Kasi, mga kababayan, kung talagang kayo ay malinis, hindi ko kayo matatakot na harapin ang buong katotohanan at isiwalat ang buong katotohanan kasi wala kayong kasalanan. Diba? Ang Pangulo natin gustong wakasan ang korupsyon dito. Ngayon, sinasabihan niya si BBM, kaplastikan. Wow naman. Ang galing naman. O baka ikaw ang kaplastikan. Nakikita mo naman, pinagtatabuyan ka na dyan. Narinig mo naman kay Kautman. Sinabi na ni Kautman na ikaw ay tsapuera ka na sa mga Duterte. Hindi mo pa rin matanggap. Diba? Pinaninindigan mo pa rin. Diba? Kasi alam mo sa sarili mo, wala ka nang ibang mapupuntahan. Kundi Duterte lang. At yan lang ang inaasahan mo. Kaya nga gustong-gusto mo nang parisan si PBBM, diba? Sabi mo, mag-resign na si PBBM, panangdalian, ibigay na kay VP Sara Duterte para ikaw naman ay makauwi na at makalaya, 'di ba? Diba, Roque? Ngayon mga kababayan, kaplastikan pala ang ginagawa ngayon ni PBBM sa pag-iimbestiga dito ho sa mga flood control. Bakit? Natatakot ka ba na maisiwalat ang mga korupsyon sa flood control project? Alalahanin nyo, umamin na po ang contractor na si Sara Diskaya, 'di ba?
na 2016 sila nag-umpisa sa mga flood control project. O ngayon, kay BBM lang ba? Diba? O ito naman mga kababayan, meron pa siyang pahayag dito. Ito, pakinggan nyo to. Pag inatake kasi nila si Kompulong, hindi lang nila inatake yung congressman. Ayan. Pag inatake daw ho si Kompulong Duterte, parang inatake din po si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo, dito ho sa isinasagawang investigasyon ng Blue Ribbon at ng House, dapat huwag kayong matakot pag wala kayong kasalanan. Kasi lalabas naman yung totoo eh. 'Di ba? Hindi nyo dapat magpahayag kayo ng mga ganyan, inuunahan nyo na. So mga kababayan, kung walang kasalanan, mas maigi na manindigan kaysa magpahayag na hindi pa lumalabas ang mga investigasyon ay nauuna ka na. Parang inuunahan mo na. 'Di ba? Antayin mo muna ang investigasyon tsaka ka magsalita. 'Di ba? Galing ni Roque, no? Mga kababayan, ano, kuha na naman simpatiya sa tao para sabihin na naman pag nadamay ang amo, sasabihin, ginigipit kayo. Wow, antindi. Okay. Inatake nila yung buong Duterte family. Inatake daw ang buong Duterte family, mga kababayan. Okay. Sabi ni Roque, inatake daw ho ang Duterte family. Alam nyo kasi, patunayan nyo kasi na wala talaga kayong kasalanan. 'Di ba? Patunayan nyo sa sambayan ng Pilipino at kung malinis talaga at wala kayo namang ginawang mali, hindi dapat kayong matakot dito kasi wala namang kayong kasalanan 'Di ba? Kung ang pag-iimbestiga ho dito ngayon ng ating Pangulo ay ito po ay para wakasan ang korupsyon dito sa bansang Pilipinas, dapat humatuwa ho kayo kung wala kayong kasalanan. 'Di ba? At wala kayong ginawang mali sa mga proyektong flood control. 'Di ba? O wala kayong ginawang mali sa pera ng taong bayan. Hindi dapat matakot kasi alam naman natin, malinis tayo, 'di ba? Wala tayong kasalanan. Kaya nga mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, isa lang ho ang dapat nating panindigan, yung katotohanan. 'Di ba? Sabi niya pa dito, pakinggan natin. At syempre, ang talagang target nila, si Inday Sara Duterte. Bakit? Talagang target daw si Inday Sara Duterte. Bakit naman tatargetin si VP Sara Duterte? Para ano? Para ano? Hindi mo na kailangan targetin pa kasi nakikita mo naman kung anong merong ugali si VP Sara Duterte. 'Di ba? Di ba nga kayo nga nagsabi diyan una-una sa lahat, mga kababayan, sinabi ni Basti Duterte, sabi niya, si BBM, 3 years nang nakanganga. 'Di ba? Ngayon, plus 6 years ng ama niya, 9 years yung dalawang presidente nakanganga. 6 na taon yung tatay niya nakanganga, 3 taon si PBBM nakanganga. Yung sinasabi niya, mga kababayan. Bakit sa panahon pa ni PBBM na isiwalat lahat ito? Yung ama niya, 6 na taon. Kahit yung ama niya, nagpapahayag doon, nagsasabi na mayroong korupsyon talaga sa DPWH, sa mga congressman, diyan sa mga flood control project. Kasi ngayon, di ba, mga kababayan, ang flood control project, mga kababayan, ano bang sabi ni Sara Diskaya? 2016 sila nag-start sa flood control. Di ba? Inamin mismo ni Diskaya yun sa harap-harapan ni Senador Bato. Na natamiming si Senador Bato. 'Di ba? Ngayon si BBM lang ang sisisihin. Wow, tindi naman. Dapat lahat managot at malaman etong mga korupsyon kung kanino ba talaga ito o saan ba ito nanggaling. 'Di ba? Hindi lang ho sa ating Pangulo. Ngayon,
iniimbestigahan ni PBBM, sasabihin nyo, ito'y kaplastikan. At sabihin mo na naman, ito'y panggigipit sa mga Duterte. Bakit? Mga kababayan, itong ginagawang investigasyon, ito ho ay para wakasan ang korupsyon sa gobyerno. At saka, wala dapat matakot dito. Kasi, kung walang kasalanan, dapat harapin ang buong katotohanan. Kung wala naman talagang kasalanan. Okay? Bakit? Kasi sasabihin nila, ang mga Duterte, sinasabi nila na sila ay laban sa korupsyon pero sila mismo ay kurap. Mga kababayan, kasi totoo naman, kasi may tinatag silang PACC ba yun? Laban sa korupsyon. O bakit walang nangyari dun? Sinabi dati ni Pangulong Duterte, mayroong mga korap sa DPWH, mayroong mga korap na mga congressman nung panahon niya. Diba? Patungkol dyan sa mga flood control project. Bakit hindi ho naimbestigahan nung itinatag nilang PECC? Mga kababayan, bakit hindi ho yun nagamit? Tama lang nabuwagin ng Pangulo yun. Diba? Wala naman palang naitulong yun nung panahon ng tatay niya. Yung taamo mo. Diba? Mga kababayan, dahil kung meron, edi sana naisiwalat pa noon pa. Kasi ito si Sara Diskaya, 2016 pa nagsimula. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? Diba? Mga kababayan, ano masasabi nyo? Thank you.